Kabanata 7663. Ang kalangitan ay isang makinang na asul, na may impit na puting ulap. Malawak na kapatagan na may mga gumugulong na taluktok, ilog, at dagat na tumatawid sa malawak na lupain, habang ang isang aura ng espiritual na enerhiya ay tumatagos sa lahat. Ito ay isang bagong mundo, puno ng buhay at sigla, na umiiral ng hiwalay mula sa napakaraming mga kaharian. Hindi mabilang na mga mapagkukunan ng paglilinang ang naghihintay ng pagtuklas dito. Ang walang katapusang mga pakikipagsapalaran ay nag-udyok sa matapang, at walang limitasyong mga pagkakataon ang naghihintay sa mga may natatanging talento. Ito ang bagong mundong nilikha ni James, batay sa 49 na Taoism at sumanib sa sarili niyang Taoism, upang lutisin ang Lear Tribulation at iligtas ang hindi mabilang na mga nilalang sa napakaraming kaharian. Sa mundong ito, walang makapangyarihang landas sa langit, walang hierarchy ng mga lahi, walang mahigpit na tuntunin o pang-aapi, at walang kapalaran na namamahala sa lahat. Sa halip, ang mga aksyon ay hinuhusgahan ng karma. Ang kapalaran at kasawian, pati na rin ang tagumpay at kabiguan, ay tinutukoy ng karma. Bagamat sumunod ito sa prinsipyo ng survival of the fittest at paggalang sa malalakas, nagbigay din ito ng mas maraming pagpipilian at pagkakataon para sa mahihina at mga bagong dating. Sa sandaling ito, si James, Thea, at ang 4 na vanguards Ferendor, Lyrian, Hylaris, at Silori na pinamumunuan ni Wyatt, ay nakatayo sa tuktok ng kawalan. Sa bagong mundong ito, itinatag ni James ang ilog ng panahon at ilog ng karma. Ang ilog ng panahon ay ginamit lamang upang mag-imbak ng mga nakaraang karanasan ng mga nabubuhay na nilalang na nakolekta mula sa napakaraming kaharian, na tinitiyak ang kaunting epekto sa pag-unlad ng kasalukuyang mga nilalang. Pinalitan ng bagong tatag na ilog ng karma ang dating ilog ng panahon, na naging imbakan para sa mga talaan ng lahat ng nabubuhay na nilalang sa bagong mundo. Ang bawat kilos at salita ng isang buhay na nilalang ay naitala sa ilog ng karma. Kapag ang isang buhay na nilalang ay nagtangkang lumampas sa isang malaking kaharian, ang lahat ng naitalang kilos at salita ay magiging kapalaran o kasawian batay sa karma. Bukod pa rito, napanatili ni James ang lahat ng cultivation base sa ibaba ng Years 1 Dale rank para matulungan ang mga nilalang na maunawaan ang bagong mundo. Ang magulong quasi-declon rank ay inalis, at ang cultivation base sa itaas ng Years 1 Dale ranks 9th Tribulation ay muling tinukoy mula 1 hanggang 9th Zaclon rank. Kasunod nito ay ang Xerxo-declon rank, Yitro-declon rank, at Soma-declon rank, na humahantong sa pinakamataas na kasalukuyang antas, ang Declon Mahayana rank. Upang matugunan ang isyu ng mga base ng cultivation na lampas sa Declon Mahayana rank, itinatag ni James ang 5 bagong antas, Emperor, Holiness, Path King, Path Emperor, at Hell Warrior God. Itinatag niya ang Declon Mahayana rank bilang linya ng paghahati sa pagitan ng bagong mundo at Zymergy. Ang sinumang umabot sa Declon Mahayana rank ay karapat-dapat na makapasok sa Zymergy. Hinati niya ang 49 na langit sa 7 banal na rehiyon. Ang 1 hanggang 9 na langit ay itinalaga para sa mga nakamit ang Declon Mahayana rank na tinatawag na Rhinex region. Ang 10 hanggang 20 langit ay itinalaga para sa mga emperador, na tinatawag na rehiyon ng Zarion. Ang 21 hanggang 30 langit ay itinalaga para sa Kabanalan, na kilala bilang rehiyon ng Zarvian. Ang 31 hanggang 40 langit ay itinalaga para sa Path Kings, na kilala bilang rehiyon ng Silara. Ang 41 hanggang 44 na langit ay itinalaga para sa mga Path Emperors, na kilala bilang rehiyon ng Dravian. Ang 45 hanggang 48 langit ay itinalaga para sa mga Hell-Warrior Gods, na tinatawag na Ravian region. Ang 49th Heaven, bilang pasukan sa Xanadu Realm at ang pinakamalamang na lugar na makakatagpo ng Shadowborn, ay pansamantalang sarado sa lahat maliban sa mga Hell-Warrior Gods. Ang pagpapasya ng paglilinaw. Mga base at rehiyon hindi lamang pinaunlakan ang mga buhay na nilalang. Migrate mula sa napakaraming kaharian sa ang bagong mundo ngunit itinakda din
pamantayan para sa mga nilalang sa hinaharap. Upang mapakinabangan ang paggamit ng mga masasamang paglilinang at palakasin ang health realm, itinuli din ni James ang life and death Taoism sa mga base ng cultivation. Ang mga ranggo na nasa ibaba ng emperador ay naaayon sa kanilang mga haba ng buhay. Mula sa sandaling ito, lahat ng nabubuhay na nilalang sa ibaba ng antas ng emperador ay hindi na immortal.